ang unang araw ni Arthur bilang professor. At mukhang hindi ito nagiging madali dahil gusto ng mga maangas na estudyante na talunin siya para maging professor din sila. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang pribadong training room ni Arthur at naganap na ang kanyang matinding pagsasanay na makikitang isa-isang nagsusulputan ng mga elemental affinities ng ating bida. Ang lightning attribute, ang apoy na malakatun, ang ipu-ipong hangin at ang water attribute. Sabay na sumalakay ang dalawang Toby na nasa level 7 habang si Arthur ay kasalukuyang hinahanda ang kanyang atake sa pamamagitan ng pag-ipon sa sumisiklab niyang lightning attribute upang makagawa ng isang malakidlat sa bilis na atake. Talsik ang Toby nang tumama ang ataking pinakawalan ni Arthur, ngunit kaagad napansin ng ating bida na nag-take opportunity ang isang Toby na ngayon ay paatake sa kanya. Kaya sa pamamagitan ng pag-twist ng kanyang katawan, nagawang maiwasan ni Arthur ang atake at naitukod niya kaagad ang isa niyang pa sa ground saka nag-unleash ng attack gamit ang Dawn's Ballad with Flame Elemental attribute. Samantalang, ang Toby na tumalsik kanina ay muli nang nakabalik at kasalukuyan ng naghahanda para umatake, na makikitang mabilis itong nagdas sa likod ni Arthur upang pakawalan ang matinding suntok, ngunit parang may observation haki lang ang ating bida dahil mabilis niya itong naiwasan kahit nakatalikod at hinawakan kaagad ang braso nito sabay hampas sa ground doon sa isa pang Toby na pinatumba niya kanina. Kaya sira kaagad ang dalawang Toby na nagkukumpulan sa isang bagsakan. At ipinakitang sa lakas ng paghawak ni Arthur sa braso ni Toby ay nagawang mahiwalay ng ating bida ang joints nito. Kaya napawikan na lamang si Elijah, kawawang Toby, habang si Gideon at Director Goodsky ay nagpustahan pa lang dalawa kung sino ang mananalo sa laban na yon. Kaya malinaw pa sa sinag ng araw ang pagkapanalo ni Director Goodsky. Lumapit si Gideon kay Arthur at seryosong napatanong kung totoo ba talagang may injury itong si Arthur o baka nakikipagsabuatan lang ito kay Director Goodsky para matalo siya sa pustahan. Kaya habang napaaray sa sakit ng katawan, napatugon si Arthur kung hindi ba nakita ni Gideon kanina ang mga palpak niyang galaw, na sarkastiko namang sinagot ni Gideon, "Talaga lang ha? Akala ko kasi sumasayaw ka lang dyan kanina, kasama ang hari ng Kingdom of Sapin. Anyways, may feedback ka ba ngayon?" Sinabi ni Arthur, ang joints ni Toby ay hindi talaga maganda at ito ang nagiging kahinaan niya. At saka, kahit hindi nila kayang mag-conjure ng magic spell, ngunit para sa isang mage, limitado lang ang kanilang kakayahan to the point na hindi nila kayang lumaban sa kahit anong elemental magic. Kaya napatugon nga itong si Gideon, well, isang augmenter ang kalaban ni Toby at hindi naman siguro isang incarnated devil. Anyways, may idadagdag ka pa. Nagpasalamat si Arthur sa ibinigay na pamunas ni Elijah at sinabi na sa totoo lang, medyo maliit lang ito na detalye pero sa palagay niya, kailangan pag-usayin ni Toby ang paggamit ng mana reinforcement. Kaya biglang napatitig ang dalawa na parang nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Arthur. Ipinaliwanag ni Arthur na sa ngayon, si Toby ay nagpapalabas ng isang layer ng protective mana sa paligid ng kanyang katawan. Kahit na ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan para sa isang mage upang protektahan ng sarili, napakahina naman ito laban sa mga atake dahil tumatama ito sa parehong bahagi. Wika ni Arthur na maaaring medyo komplikado at malawak ang sasabihin niya. Ngunit mas maganda kung kayang lumikha ni Toby ng isang hanay ng mga individual na plate barrier of mana na nagkakadugtong sa isa't isa. Sa ganitong paraan kasi, kapag ang initial barrier ay na-set up na, mas madali na lang para kay Toby na ayusin ang barrier nito ng mas madali kapag nabasag. At hindi na kailangan mag-aksaya pa ng sobrang mana mula sa crystal para makabuo ng panibagong barrier. Ngunit nagulat na lamang si Arthur dahil nandilat ang mga mata ng tatlo na nakatitig sa kanya. Kaya napatanong ang ating bida kung bakit ganyan ang titig nyo. Lumapit ang tatlo at napatanong si Director Goodsky na ang ibig sabihin ba nito, kaya mong mag-conjure ng ganong klaseng mana barrier, kung saan pasimpleng napatango ang ating bida. Napahawak na lamang sa baba si Director Goodsky na parang hindi siya makapaniwala na nakaisip ng ganito kahusay na pamamaraan sa paglikha ng barrier si Arthur. Na bagamat mas matagal ang paggawa ng ganitong klaseng mana barrier, magbibigay pa rin ito ng mas flexibility kumpara sa pangkaraniwang mana barrier na ginagamit ng mga mage sa panahon ngayon. Kung saan parang hangin na dumaan si Director Goodsky papunta sa pintuan upang magpaalam dahil kailangan niya itong ipaalam sa mga Mage Guild at malaman kaagad kung ano ang sasabihin nila patungkol dito.
Napatulala na lamang si Elijah at Arthur na parang hindi sila makapaniwalang nagkaroon ng ganong pananabig ang isang matandang mage. Habang si Gideon ay nilapit niya ang kanyang mukha kay Arthur dahil gusto niyang matingnan kung may mga nakatago pang gold dyan sa utak ng ating bida. At si Elijah naman ay napasabing kailangan nang magpunta sa klase ni Mr. Professor Arthur dahil baka ito ay malate sa kanyang unang araw bilang professor. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa hallway papunta sa classroom ni Arthur na makikitang ang ating bida ay parang uugod-ugod na nahirapang maglakad at ngayon niya pa na-realize na hindi na lang sana dapat kinalaban ng dalawang level 7 na Toby kanina habang hindi pa siya ganap na magaling. Kaya napatugon nga itong si Selby na at least alam mo na ngayon, Papa. Biglang naitukod ni Arthur ang kanyang espada sa hindi flat surface na floor kaya na out of balance tuloy ang ating bida at buti na lang nakahawak siya sa balikat ng isang estudyante. Napangiti ang ating bida at humingi siya ng sorry patungkol dito. Ngunit na-realize niyang si Kathleen pala ang nahawakan niya. Kaya nang nakita ni Kathleen na si Arthur pala ang humawak sa balikat niya, kinuha niya ang kamay nito upang ilipat sa kabila para pasimpleng akayin ang buong braso ni Arthur at sinabi na dapat mas nagpahinga pa ito ng mahaba. Kaya napatingin na lamang ang ating bida sa napakamaamong mukha ng prinsesa na normal lang para sa kanya na hindi gaanong nagre-react sa mga kakaibang bagay na ginagawa niya at si Arthur ay napangiti na lamang. Samantalang habang naghihintay si Ferret na dumating si Arthur, hindi maiwasang mapag-usapan ng mga estudyante ang bagong professor na isang first year student lang. Kaya yung iba ay nagpunta lang talaga sa classroom dahil gusto nilang makita kung magpapakita ba talaga ang first year na yon. Habang si Ferret ay napasabing hindi talaga maganda ang makinig ng palim sa usapan. Ngunit hindi talaga maiwasan dahil si Arthur ay hindi lang kanyang rival kundi kasamahan rin niya sa disciplinary committee. Kaya napatwitch ang mahabang tainga ni Ferret nang sinabi ng kasamahan niyang estudyante na gusto talaga niyang makita kung paano susubukan ng first year na yun ang magturo. Dahil sobrang nakakatawang panoorin kapag nauutal-utal na ito sa pagsasalita habang nagkukunwaring alam niya ang kanyang ginagawa. At sinabi pa ng isa na may personal tutor siya na isang 5th year, kaya magtatanong siya ngayon ng mga katanungan na hindi pa alam ng isang first year. Nakinig rin si Ferret sa usapan ng kabila na sinabi nitong ang kanyang ama ay nagdo-donate ng libu-libong gold para sa paaralan na to. Tapos ginamit lang nila ang isang first year bilang guro. Nakakahiya naman ang paaralan na to. Kaya sinabi ng kausap nito na huwag itong mag-alala dahil ninakaw niya ang mahalagang image recording artifact ng kanyang ama para maipakita kung ano ang ginagawa nila sa pera ng ama mo para sa paaralan na to. Kaya biglangang napadilat ang mga singkit na mata ni Ferret dahil matapos daw niyang likumin ng lahat ng impormasyon, ang masasabi lang niya, naway papanigan ka ng Panginoon, Arthur Lewin. Nagbukas na ang pintuan at dito'y pumasok na ang kanilang magiging bagong professor, ngunit hindi ito nag-iisa. Dahil kasama lang naman ni Arthur ang nag-iisang prinsesa ng Sapin na hindi lang niya inaakbayan, nakahawak din si Kathleen sa kanyang baywang. Kaya bigla na lamang lumakas ang hangin at kuminang ang mukha ng mga estudyante sa sobrang liwanag ng kanilang nakikita. At si Ferret ay napasabi na lamang na ito talaga ang inaasahan niya sa kanyang rival. Alam na alam kung paano gumawa ng matinding entrance. Samantalang si Arthur ay nagtataka kung bakit nag-iingay ng ganito kalaki ang mga estudyante. At dito niya na-realize na nakalimutan yung prinsesa nga pala ang kasama niya ngayon. Kaya sinabi ni Arthur, maraming salamat prinsesa. Sa tingin niya, kaya niya nang mag-isa dito. Pumunta si Princess Kathleen sa itaas para umupo. Kaya ang lahat ng estudyante ay biglang natahimik nang dumaan siya sa harapan. Habang pumunta naman sa gitna ang ating bida upang magpakilala na siya si Arthur Lewin. Siya ay member ng disciplinary committee, anak ng dalawang kahangahangang mage, isang mapagmahal na kuya at ngayon ang bagong professor. Biglang napabuo ang lahat ng mga lalaking estudyante at napasigaw na lumayas ka dito. Ano sa tingin mo na mag-aaksaya lang ako ng oras para matuto sa isang first year? Anong klaseng kalokohan to? Maghahain ako ng reklamo. Napahawak na lamang sa tainga si Arthur at Selby sa sobrang ingay ng mga estudyante. Ngunit sinabi pa rin ni Arthur na at least energetic sila ngayon, di ba Selby? Napapikit mata na lamang si Arthur na inisip na maiiwasan sana ang lahat ng ito kung sinamahan siya ni Director Goodsky sa unang araw niya o kahit isang professor man lang.
pero hindi na siya nagtataka kung sinadya talaga ito ng direktor para sa kanya. Biglang tumalon ng isang estudyante at maangas na hinarap si Arthur, kaya napatanong ang ating bida kung ano sa tingin mo ang ginagawa mo. Napasimple nitong sinabi, bigla ko kasing naramdaman na gusto kong maging isang professor. So ang kailangan ko lang gawin ay ang parehong bagay na ginawa mo, hindi ba? Bubugbugin ng instructor hanggang sa bumagsak, tama? Nag-cheer up naman ang mga barkada niyang nasa itaas na ipapatikim daw kung gaano kabagsik ang mga second year na confident naman itong sinabi na hindi na siya makapaghintay na tawagin siyang professor ng mga kaibigan niya. Biglang nagsalita si Arthur at sinabing, ikaw, umupo ka. Kung saan ipinaramdam ng ating bida ang napakabigat na pressure habang umaapo ang matinding mana. Kaya biglang napaupo ang mayabang na estudyante habang nandilat ang mga mata. Sinabi ni Arthur sa lahat na hindi na nag-abala pa si Director Goodskay na bigyan siya ng anumang opisyal na dokumento para magturo. Ngunit sa ayaw nyo man sa hindi, ako ang magtuturo sa klase na to. At kung may sinumang ayaw sa desisyon na ito, malaya kayong umalis at hindi ko kayo pipigilan. In fact, papayagan ko pa kayo na mailipat sa ibang klase kung saan nyo gugustuhin. However, kung isa man sa inyo ang may kaunting curiosity kung paano ang isang batang pilay na ito ay naging professor sa pinakaprestihiyosang paaralan ng Magic Academy ng Dikatin, hinihikayat ko kayong manatili para matuto. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!